Umaga po sa ating lahat. Halos maglilimang taon na simula nung pumutok yung issue na kung saan dalawang babae ang nagsampa ng kaso laban kay Kathy Miller, isang owner ng Pastries Bakery in Bakersfield sa California. At sa kadahilan ng tinanggihan niya yung pagdidisenyo ng marriage cake para sa marriage nila. At si Kathy Miller, isang aktibong miyembro ng Valley Baptist Church sa California. At sa kadahilan ng yan, yung State of California ay dinila siya sa korte dahil sa usaping pagtanggi niya na magdisenyo ng cake para dun sa same-sex marriage. At according dun sa mga legal team ni Miller, nagbigay siya ng tatlong fundamental principles pagdating sa kanyang pagsagot. Una ay sinabi doon na all people are created in God's image at dahil ang lahat ng tao ay nilikha sa imahe ng Diyos, bawat isa ay binigyan ng kanya-kanyang artistic talents na magagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil nga para sa kaluwalhatian ng Diyos, tumanggi siya na gamitin yun sa event na kung saan direktang nagbabiolate sa utos at katuruan ng Diyos. At yung pangatlong sinabi niya rito ay yung God designed marriage as a lifelong union of one man and one woman. So, bago ito, may nauna pang usapin patungkol dito kung saan isang lalaki din naman yung tumanggi na mag-bake ng cake para sa isang dalawang lalaki naman na gustong magpakasal. So, mapapansin natin dito na nakakadismaya kapag ginagawang krimen ng isang malayang pagpapahayag ng sariling paniniwala. Ngunit ang isa pa sa nakakadismaya dito ay mapawalang sala, yung isang sala o yung isang makasalanan. At nakikita yan natin sa ating lipunan, yung mga kriminal ay napapawalang sala at kahit na maliwanag yung ebidensya, nagbabaliktad yung kaso at napapawalang sala sila. Ang malalim na dahilan ay nagbili ang hukom o nabayaran, nagkaroon ng katiwalian sapagkat hindi matanggap ng isang makasalanan na siya ay huhukuman dahil siya ay nagkasala. Ngunit alam ba ninyo na ito ang sentrong mensahe ng Kristiyanong Ebanghelyo? Ang Diyos na hukom na hindi kailanman mabibili o mababayaran, walang anumang bahid na katiwalian, ngunit siya ay nagpapawalang sala sa isang makasalanan o sa isang nagkasala. At ito ang magandang balita sa isang tao na nakakilala at umaamin ng kanyang kasalanan. Mayroong mensahe ng pagpapawalang sala sa isang nagkasala o sa isang makasalanan. So maaari ang tanong natin, paano mangyayari na ang pinakamahalagang sangkap ng ibang mensahe ng Ebanghelyo ay pagpapawalang sala? Gayong hindi na natin tanggap yan sa ating lipunan na ang isang makasalanan ay patawarin sa kanyang pagkakasala. Ang sagot natin dyan sapagkat ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa talata natin sa Romans chapter 3, actually sinama ko na yung verse 27 to 31, pero ang focus natin yung 29 to 31 dahil nagkaroon na tayo ng dalawang bukod ng pangangaral dito sa talatang ito. Pero kunin natin yung konteksto ng talatang ito para maintindihan natin mabuti yung kabuuan at yung iba pang implikasyon na itinuturo ng talatang ito. Inaanihan ko po na tayo po ay tumayo sa pagbasa natin ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3, verse 27 to 31. Babasahin ko dito sa Tagalog. Verse 27. May lugar ba ngayon ang pagmamalaki? Wala. Saan yung batayan? Sa pagsunod ba sa kautusan? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sapagkat pinangahawakan natin na ang tao ay tinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya at walang kinalaman dito ang mga gawang batay sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, siya Diyos din ng mga Hintil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos. Siya ang magtuturing na matuwid sa mga tuli sa pamamagitan ng pananampalataya, ituturing din niya na matuwid ang mga hindi tuli sa pamamagitan din ng pananampalataya. Last verse. Kung gayon, pinawawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Ang sagot ni Pablo, wag na wag mangyari. Sa halip ay itinataguyod pa nga namin ang kautusan. Ito po ang salita ng Diyos, makakamuna po tayong lahat. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ipinapaliwanag niya yung kanyang mensahe sapagkat nagnanais siyang pumunta sa Espanya. Ito yung sa kanyang mga layunin at gusto niyang kunin yung pagkilala ng iglesia sa Roma. Tandaan natin na si Apostol Pablo ay hindi responsable sa iglesia sa Roma. Hindi siya ang nagtatag dito. Hindi siya ang nagtayo ng iglesia sa Roma. Hindi siya kilala, ngunit nagpapakilala siya ng kanyang mensahe.
upang kunin yung kanilang suporta. Pero ang mangyayari nga hindi makakarating si Pablo dito, gayunman nag-iwan siya ng mensahe sa iglesia at sa buong kasaysayan ng isang pinakamaliwanag na mensahe ng Ebanghelyo na hindi natin mababaliktad. At ang mensahe ng pagpapawalang sala ang gusto niyang ibigay sa kanila. Yung doctrine ng justification, napakalinaw niya. Nabigyan natin ito ng diin nakarang mga pangangaral natin na sa pagpapawalang sala, walang ibang umangkin yan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Walang ibang kamatayan yung humarap sa pot at galit ng Diyos, maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipinaliwanag niya na yung mensahe nito ay para sa makasalanang mundo. At ang mensahe na dala ng iglesia sa ganyang uri ng mundong makasalanan ay ang pagpapawalang sala. Yan dapat ang naririnig sa mga iglesia. Yan dapat ang naririnig sa sentro ng pulpito ng mga pangangaral. Hindi kung ano-anong mensahe ang dinadala ng mga mangangaral. Ito dapat yung sentro ng pangangaral sa mga pulpito. Hindi yung maging maganda yung buhay mo, maging mataas yung tingin ng ibang tao sa iyo, maging successful ka sa larangan ng tinatakbo ng karir mo. Bagamat maganda yan, hindi yan ang pangunahing sentro ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga iglesia. Ang pangunahing sentro ng pangangaral sa iglesia ay ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hiwalay sa anumang kautusan o sa anumang mga mabubuting gawa. At ang tanong natin sa paanong paraan, ay maliwanag din yung tinuturo niya Apostol Pablo. Ang paraan para mapawalang sala ay sa pananampalataya lamang kay Jesucristo. Gusto kong linawin ito na walang pagliligtas sa salitang pananampalataya. Hindi porket may pananampalataya, okay na yon. Ang pananampalataya ay nagtuturo doon sa isang gumawa. Itinuturo niya doon sa dapat mong sampalatayanan. Maraming ganito na may pananampalataya, okay na sa kanya yun, hindi. Itinuturo tayo ng pananampalataya doon sa dapat mong sampalatayanan. Doon sa gumawa para mapawalang sala ka. So ang karaniwang pagtutol ng marami dito sa ganitong klaseng mensahe, kapag tinanggap nila yung ganitong mensahe ng pagpapawalang sala, tiyak nakakabusuhin at gagawin malayong paraan ng pagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil sila nga pinawalang sala na sa pananampalataya, pwede na nilang gawin yung gusto nila. Hindi ganyan yung tinuturo ni Apostol Pablo. Pero hindi natin dapat baliwalain yung pagtutol sapagkat nangyayari yan sa maraming sa panahon natin na nanampalataya na raw sila sa Panginoong Jesucristo, hindi wala na. Okay na, umuwa man sila ng pagkakasala, mamuhay sila sa kasalanan, okay lang. Kasi nga, nanampalataya na sila pinawalang sala na sila hindi ito lisensya. Hindi ito lisensya para pag nanampalataya ka, pinawalang sala ka na, mamumuhay ka na ayon sa sarili mong kaparaanan. Para bang pag namatay ako, ay pupunta na ako sa langit. Iyan yung katiyakan na meron kong mga taong ito. So, makikita natin sa kanilang buhay, walang pagbabago, walang epekto ang Ebanghelyo, at wala silang takot sa pagkakasala, sapagkat iniisip nga nila na sila ay pinawalang sala na at hindi natin pwedeng i-reject yung ganyang klaseng objection. No? Hindi natin pwedeng tanggihan yung ganitong klaseng mga usapin. Kaya napakahalagang tingnan natin ang balanse yung sinasabi ni Apostol Pablo sapagkat kaagad-agad niyang sinabot yung ganitong klaseng pagtutol. Sa ilabi niya doon sa talatang binasa natin, pinawawalang saysay ba namin ang kautusan? Ang sagot ni Pablo, huwag nawang mangyari. God forbid. Hindi maisip ni Apostol Pablo na yung ganyang konklusyon sa ganyang pagtuturo. Na para bang aabusuhin yung biyaya dahil pinawalang sala ka sa biyaya. At sa halip, ang sinabi niya, sa halip, ay tinatawid pa nga namin ang kautusan. Ibig sabihin, ang isang pinawalang sala ay magkakaroon ng hangarin na sundin ang kautusan ng Diyos at yan ang tinatawag nating kabanalan. So kung pinawalang sala ka sa biyaya ng Diyos, ang hangarin ng isang taong pinalaya sa kasalanan ay sundin niya yung batas, yung kautusan na yan ng Diyos. At dyan natin kukunin yung ating mensahe ngayong umaga. Paglakad sa kabanalan, ang buhay ng mga pinawalang sala dahil sa kaligtasan kay Jesucristo. Paglakad sa kabanalan, ang buhay ng mga pinawalang sala dahil sa kaligtasan kay Jesucristo. Napakadiin para kay Apostol Pablo pagdating sa batayan ng pagpapawalang sala ay dahil lamang kay Jesucristo. Hindi niya yun dadagdagan at hindi niya yun dinagdagan. At kung tayo maliligtas, huwag din natin dagdagan. Ang tanging batayan ay si Jesucristo lamang at ang tanging paraan na tanggapin yung ginawa ni Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Magdagdag ka ng anuman kay Kristo
magdagdag ka ng anuman sa pananampalataya bilang paraan ng pagtanggap sa iyo ng Diyos, hindi mo alam ang mensahe ng Ebanghelyo. Walang pagdaragdag na ginawa dito si Apostol Pablo. Napaka-puro at solido na pananampalataya lamang hiwalay sa anumang paraan ng tao para tanggapin ka ng Diyos. Ngunit kung iniisip natin na tumigil na tayo dito, tapos na yung katuruan ni Apostol Pablo, nagkakamali pa rin tayo. Meron siyang idinugtong doon sa ating teksto na ang nakasalalay dito ay kung ano ang nananatiling puwang ng batas o ng kautusan ng Diyos para sa napawalang sala. Ano yung papel? Ano yung ginagawa, gagawin natin sa batas na yan? Ano yung papel niya doon sa mga taong pinawalang sala? At kung ikaw ay napawalang sala, sinabi ni Apostol Pablo sa verse 28, ito ay sa pananampalatayang hiwalay sa gawa ng kautusan. At kung pinawalang sala ka na, tinanggap mo na yung biyaya na yan ng kaligtasan, ano yung puwang ng kautusan? Yan ang sinagot dito ni Apostol Pablo. At meron tayong dalawang kasagutan. Una, pagtanggap ng kautusan na nagmula sa Diyos na iisa. Pangalawa, pagsunod sa kautusan na sukatan ng banal na buhay. At yan yung titingnan natin ngayong umaga. Pagtanggap sa kautusan na nagmula sa Diyos na iisa. At pangalawa, pagsunod sa kautusan na sukatan ng banal na buhay. Kaya sa nagsasabing ako'y ligtas na sa pananampalataya lamang kay Jesucristo, o at wala nang silbi sa iyo ang kautusan, ito ang sinasabi sa iyo ni Pablo. At kung ikaw ay tunay na pinawalang sala ng isang mangyayari sa iyo, ay mayroon kang pagtanggap ng kautusan na nagmula sa Diyos na isa. Isang hamon to dito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Dun sa verse 29. Ang Diyos ay iisa, ang sabi niya doon, ang mga salitang yan ay bahagi ng pang-araw-araw ng isang tapat na mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay araw-araw tinuturuan na sambitin ang nakasulat sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, yung Shema, Israel, o yung makinig ka, o Israel, iisa lamang ang Diyos. Yan ay pang-araw-araw nilang buhay. Simula sa pagkabata hanggang sila ay lumaki, yun yung laging pinapaalala sa kanila, sa bansang Israel o sa mga Hudyo. At sa lumat ito, sa paniniwala ng mga bansa, ang kanilang mga Diyos ay may kanya-kanyang larangan. May Diyos para sa karagatan, may Diyos para sa kabukiran, kung nanonood kayo ng Kantadya, may kung ano-ano tayong makikita ron na at hindi lang yan, maging sa Pilipinas. Alamak ito, makakita lang ng isang anyo sa isang pader, lalagyan na lang ng dila doon at doon sasamba, gagawin Diyos yun. Kaya yung puno ng saging, makakita lang ng imahe doon, kung ano-ano ang imahinasyon para lamang magbigay ng isang pagsamba sa hindi naman nila kilalang Diyos. Ang linaw ng Ebanghelyo kung sino ang Diyos, ipinapakita niya, pero ang tao hindi pa rin siya natutuwa sa bagay na ito. Gusto niyang create ng sarili niyang Diyos kung saan siya yung masusunod. Hindi yung sinasabi ng kasulatan. At ang sinasabi ng pahayag ng Diyos sa Israel, hindi ganoon. Si Yahweh lamang ang Diyos sa lahat ng larangan. Sa lahat ng tribo, sa lahat ng bansa, sa lahat ng nasyon, ang Diyos lamang ay iisa. At iisa lamang ang Diyos. Ano mang kinikilala ng Diyos sa mga bansa, yan ay bulaang mga Diyos. Yan ay mga idolo. Kung iyan ang ipinapahayag sa mga Hudyo, yan din dapat ang ipinapahayag ng mga Kristiyano. Iisa lamang ang Diyos. Ngayong ikaw ay isang mananampalataya, ito pa din yung ipinapahayag natin. Iisa ang Diyos. Bakit ito dinidin ni Apostol Pablo? Ang gusto niyang ipakita dito kung may isang batayan para sa pagpapawalang sala, dahil isang Diyos, may isa rin lang nakautusan na nagmula sa isang Diyos. Ibig sabihin, isang plano. Hindi pa bago-bago yung isip ng Diyos, hindi pa bago-bago ng paraan ng Diyos. Hindi katulad ng tao, ang tao pabago-bago ng pag-iisip. Ang Diyos hindi, isang paraan. Kung isa yung kautusan niya, isang paraan lang din kung paano niya tatanggapin yung mga taong makasalanan. Napakahirap isipin na ang isang leader o tagapanguno ng pagpalagay na natin sa ating bansa ay pabago-bago yung kaisipan. Napakahirap sundin. Pagka ganyan yung tagapanguna, pabago-bago yung desisyon niya, wala siyang maayos na kautusan, pwedeng mabago, batay sa damdamin niya, batay sa mga nakikita niya sa paligid, pero ang Diyos ay hindi. Hindi nababago yung kanyang kautusan dahil hindi siya nagbabago. Hindi siya katulad ng tao na madaling magbago dahil lang sa kanyang mga nararamdaman at
nakikita, ito yung aral na makikita natin dito, na ang kautusan o ang batas ay pahayag ng kabanalan ng Diyos. Ang kautusan o ang batas ay pahayag ng kabanalan ng Diyos. Tumutukoy ito sa ating buod sa 10 utos. Tinatawag nating moral law na ibig sabihin, pag tinignan mo ang 10 utos, ang nakikita mo doon ay kung gaano kabanal ang Diyos. Pag tinitingnan ba natin, pinabasa natin yung kautusan ng Diyos, nakikita ba natin dito kung gaano kabanal ang Diyos? O nakikita natin ito bilang pabigat sa atin? Hindi ganyan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Mag-ingat tayo dito dahil may mga naniniwala na yung 10 utos ay batay lamang sa soberanong pasya ng Diyos. Nakabatay sa soberanong pasya ng Diyos, ang ibig sabihin, yung pasya na yan ng Diyos, para sa ganitong panahon, iba yung utos na iiral. Sa ganitong panahon, iba na naman. So, paiba-iba ng utos ang Diyos pagdating sa iba't ibang panahon, ibang moralidad, ibang kautusan, ibang paniniwala. Eh, hindi ganyan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mag-ingat tayo sa ganyang klaseng katuruan. Hindi ganito yung tinuturo. O yung kanyang tingin. Para sa kanya, ang ibigay ng mga utos ay kung ano ang nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Nagbigay siya ng utos base sa kanyang kabanalan. Hindi base sa lamang sa pangangailangan ng tao. Base yun sa kanyang kabanalan. Kaya, kung titingnan natin yung mga utos ng Diyos, makikita natin dito yung attributes ng Diyos. Katangian niya yun, nasakdal. So huwag nating baliwalain yung pagtingin ng basta-basta sa mga kautusan ng Diyos. Ito ay mataas dapat ang pagtingin natin bilang mga pinawalang sala sa pananampalataya. At magpapatuloy ito sapagkat ang kabanalan ng Diyos ay hindi magbabago. Malinaw yan sa Romans chapter 7 verse 12. Pansinin nyo na tinawag niya ang batas bilang ang kautusan ng mga katangiang nangunguman sa Diyos. Pag binasa natin yung Romans chapter 7 verse 12, makikita natin din yung attributes ng Diyos. Yung katangiang nangungupo lamang para sa banal na Diyos. Yung salitang banal, ang pinakahulugan niyan ay bukod sa iba o naiiba siya. Hindi mo may tutulad ang batas sa iba na naiisip lang ng mga tao. Ang batas ng Diyos ay solido yan, banal. Attributes niya yan. Hindi katulad yan ng batas sa Pilipinas, na nababago, na mamodify, depende sa pangangailangan. And batas ng Diyos ay hindi. Hindi nababago yan. Hindi yan nagbabago sapagkat hindi nagbabago ang katangian ng Diyos. Mananatili yan. At bukod dito, makikita natin na natatangi ito. Nakikita mo ang Diyos sa batas. Pag ba tayo tumitingin sa batas ng Diyos, nakikita ba natin ang Diyos? Ang katangian ng Diyos sa kanyang mga kautusan? Para sa maraming Kristiyano na nag-aangking Kristiyano, ang tingin nila sa batas ng Diyos, pabigat. Kabigatan para sa kanila, hindi ito kagalakan. Pagkaganyan yung pagtingin natin sa batas ng Diyos, mali ang intindi natin sa Ebanghelyo. Mali ang intindi natin sa ginawa ng pagpapalaya ng Panginoong Jesucristo. Sinabi pa doon, yung batas ng Diyos ay matuwid. Matuwid. Ibig sabihin ng matuwid, ito'y nararapat. Nararapat. Hindi ito ibinigay para sa ikatutuwa ng marami. Hindi ito ibinigay para maging maligaya ka. O para maging matuwa ka o para maging popular ka sa marami. Ibinigay ito dahil ito yung nararapat dahil banal ang Diyos. Karapat dapat ito at nararapat. May mga bata tayo dito, pakinggan nito. Doon sa ika-5 utos, 10 utos, sabi doon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Alam niyo ba nang itinuro ito ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 1, ang paliwanag niya sapagkat ito ay nararapat. Nararapat kayong sumunod sa mga magulang. Nararapat daw. Kapag inutusan ka ng magulang mo at kapag sinasabi mo, ayoko kasi pagod ako o busy ako, naglalaro ako ng ML o kung ano mang ginagawa ko, ayoko ng ganyang pagkain, na tumututol ka sa kautusan ng Diyos na sundin dahil nararapat yun. Susunod ka hindi dahil gusto mo, kundi dahil nararapat yun. Susunod ka hindi base dahil sa nararamdaman mo, kundi base yan sa iniutos ng Diyos. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, hindi nakabatay sa damdamin natin. Hindi nakabatay sa kung ano yung nararamdaman natin. Nakabatayan doon sa utos niya dahil yun ang nararapat.
Ang kautusan ng Diyos, karapat-dapat yan. At dapat yan sundin ng mga Kristiyano. Hindi dahil sa gusto lang natin, o minsan ayaw natin, minsan gusto natin. Hindi yan, hindi damdamin yung magpapasya. Kung kailan mo susundin ang salita ng Diyos, isipin nyo, yung ikaapat na utos na tinututunan ng marami, yung utos ng Sabat. Anong sabi ng Panginoon ito sa Mark chapter 2 verse 27, sabi niya doon, hindi ginawa ang tao para sa Sabat, kundi ang Sabat ay ginawa para sa tao. So, ibig sabihin, hindi ka ginawa para maging alipin ng Sabat, ang Sabat ay ginawa para sa kapakinabangan mo. Pakinabang ang araw ng pagsamba sa mga mananampalataya, hindi ito pabigat, hindi ito paghihirap na ibinigay sa iyo ng Diyos para paglakay mo, yuko ka. Kagalangan ito para sa mga tunay na sumasamba sa Diyos. Kagalangan ito para sa mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Isipin mo yan kapag ikaw ay sumasalungat sa iyong gawin na hindi ka bumubukol ng panahon ng Sabat, ng pahinga para sa Diyos, hindi ang Diyos ang nawawalan. Ang nawawalan ay ikaw. Hindi lang sumusuway ka, pinipinsala mo rin ang iyong sarili. Inilalayo mo ang sarili mo sa kung saan idinisenyo ng Diyos ang isang Kristiyano. Ang araw ng pagsamba, hindi kung kailan trip mo lang dumalo. Ang araw ng pagsamba ay kung kailan mararamdaman mo lang na gusto mong dumalo sa pagsamba. Hindi nakabatay ang pagdalo, pagsunod sa utusan ng Diyos base sa kung anong nararamdaman mo. Although na meron tayong mga providentially hinder, totoo namang nangyayari yan at yan ay totoong nangyayari sa maraming iglesia. Pero yung sinasadyang hindi pagdalo sa pananambahan, ay yan ay direktang pag-violate sa command niya. Direktang pagtutol yan sa malinaw na kautusan niya. At na isipin mo yung sarili mo kung nandito sa ganitong klaseng senaryo, ano yung pwede mong idahilan sa Diyos? Bakit hindi ka nagiging masaya pag dumadalo ka ng araw ng pagsamba? Utos niya to eh. May kagalangan dito sa kautusan ito ng Diyos. Yan ang batas ng Diyos, hindi ito soberanong ibinigay lang na nagkataon na yun ang gusto ng Diyos sa panahon iyon at mababago sa panahon na susunod. Ang batas ay ibinigay batay sa kabanalan ng Diyos, hindi magbabago. Sa makatuwid kung nagbibigay muli ng batas ng Diyos, wala nang batas na may bibigay. Sapagat yung yung kabanalan niya yan yung kanyang pairalin. Kung ano yung kabanalan niya, yun yung batas niya, hindi na siya magbibigay ng iba pang utos o batas. Dahil yun siya. Hindi yun magbabago at hindi yan yung batas ng tao na pabago-bago. Naging issue sa IATF nung panahon ng kasagsagan ng lockdown, kung ano talaga yung magiging desisyon nila. Ila-lockdown ba o hindi? Magkakaroon ba ng pagsamba ang lahat ng reliyon o hindi? So, isang komento ang mababasa natin sa social media na dahil sa pabago-bagong desisyon o isip ng mga nasa IATF, kinansila yung ibang mga pagsamba ng maraming iglesia at hindi lang ng mga evangelical Christians, even the Roman Catholic Church, nagkansila sila ng mga misa nila dahil nga hindi maintindihan yung magiging desisyon ng IATF. Hindi ganyan ng Diyos. Ang desisyon ng Diyos ay kung ano yung kanyang kabanalan yun. At hindi yun magbabago, hindi ganyan ng Diyos. Kapag tinitingnan mo ang batas, dapat mong makita ang kabanalan ng Diyos na hindi magbabago at isa ang Diyos. So yung hamon sa atin dito, kilalanin mo ang banal na Diyos sa mga ibinigay niyang kautusan. Kilalanin mo ang banal na Diyos sa mga ibinigay niyang kautusan. Mag-ingat tayo sa mga nagsasalungat ng biyaya at batas. Maraming natutulong niyan ngayon. Madalas, gumagamit pa sila ng teksto at isa sa mga paborito nilang teksto ay yung Romans chapter 6, verse 14 na nagsasabing wala na tayo sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya. Kung pag-aaralan natin yung konteksto nito, sinasabi lamang ni Apostol Pablo, hindi ka tatanggapin dahil sa pagsunod mo sa mga batas, sa iyong kabutihan, tatanggapin ka lamang dahil sa biyayang regalo, dahil kay Jesucristo. Kaya mag-ingat tayo sa pinagsasabong yung batas at yung biyaya na yan ng Diyos. Ngunit hindi tinuturo na matapos ka magwawalang sala kay Jesucristo ay magiging wala kang pakialam sa batas ng Diyos. Hindi yan tinuturo ni Apostol Pablo. Kung ikaw ay pinawalang sala, magbabago yung damdamin mo. Magbabago yung saloobin mo sa batas ng Diyos.
Kung kinukondem ka nito dati, pinapakita yung pagiging makasalanan mo, ngayong ikaw isa ng Kristiyano, nagpapakita ito ng kabanalan ng Diyos. Ganyan mo ngayon tinitingnan yung mga kautusan ng Diyos. Hindi ito kabigatan kung di ka gana kang sundin para sa isang mananampalataya. Kilalanin mo yung batas na naging dahilan na mahayag ang iyong kasalanan. Ngunit mula roon ay nakikita mo ang batas na banal, matuwid, at mabuti. At kung ito ay mula sa Diyos, titingnan mo ito bilang nagpapakita ng kanyang kabanalan. So, may mga nag-aangkin din ang pagiging malapit sa Diyos dahil sa inaakala nilang spiritual na damdamin. Malapit ako sa Diyos kasi ito yung nararamdaman ko. Huwag kayong magpaling lang sa ganyan. Yung mga nag-iisip na nakikipaglapit sa kanila ang Diyos sa paraan ng madamdaming karanasan o yung mga mahiwagang karanasan, ito ang sabi ng Diyos sa Israel sa Lumang Tipan kung paano lumapit siya sa Israel at hindi sa ibang mga bansa. Deuteronomy chapter 4, verse 7 to 8. Basahin natin yung talata. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya. At anong dakilang bansa nga ang may mga palad ng punan at mga kahandulang napakatuwid na gaya ng buong utos ng ito na aking inilalagda sa harap ninyo sa araw na ito. Ang ipinapakita dito, ang patunay na naging malapit si Yahweh sa bansang pinili niya sa Israel, ang katunayan ay mayroon silang batas na ibinigay. Batas na nagpapakitang banal ang Diyos. Batas na nagsasabing, ito yung kanyang mga kautosan, ito yung kaibahan ng Diyos na kinikilala ng ibang mga bansa. Nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng Israel dahil meron siyang kautosan na base yan sa kanyang kabanalan. Hindi dahil base yan sa trip po paglaruan ng mga Israelita. Trip pong ganito yan. Hindi nagtitrip ang Diyos. Ibinigay niya yung kautosan base yan sa kanyang kabanalan para sa kapakinabangan ng mga Hudyo. Nawa makita natin itong ganitong klaseng paglapit ng Diyos. Hindi base yan sa damdamin natin na malapit sa akin ng Diyos. Kasi maganda yung pakiramdam ko ngayon, wala akong karamdaman. Marami akong pera, wala akong iniisip na iba, malapit sa akin ng Diyos. Pag ito yung naging pamantayan natin para maging malapit tayo sa Diyos, makikita natin na kontra yan, laban yan sa malinaw na pahayag ng salita niya. Kaya kung ikaw, inaangkin mo ngayon na lumalapit ka sa Diyos, huwag mong tingnan yan sa damdamin mo. Huwag mong sukatin yan sa damdamin mo kung lalapit ka sa Diyos o sa paraang maaaring nalalaman mo. Hindi ka lalapit sa Diyos sa paraang na gusto mo o kailangan mo. Lalapit ka sa Diyos sa paraang base sa kanyang mga kautusan at ganoon din sa ating mga mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Tingnan natin kay Jesucristo na siyang tumupad ng batas at ipinakita ang kabanalan ng Diyos. Walang pagsasalungat sa biyaya at batas na yan ng Diyos. Actually, may biyaya sa batas. Hindi sila magkalaban. Kapag tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, ang batas na dati ay dahilan upang ihayag yung kasalanan mo, tinitingnan mo ngayon yan, ang batas ng Diyos na lumapit sa iyo upang magkaroon ka ng pagkilala sa Kanya. Tandaan natin na yung batas ng Diyos yung lumapit sa atin. Inilapit tayo. Hindi dahil espesyal tayong tao sa harap ng Diyos, kaya niya inilapit sa atin yung batas. Hindi dahil mataas yung moralidad natin, wala naman akong minayapakang tao, mabait naman ako, wala akong yurang iba, so ang Diyos malapit sa akin. Hindi yan yung mababasa natin sa salita niya. Kaya ang nabawalang sala, kikilala siya sa Diyos na iisa, at makikita niya yung batas na yan, ay ang kabanalan yan ng Diyos. At yun yung nakita natin, yung kautosan na yan ay tinatanggap niya. Ang pangalawa, isang taong pinawalang sala, mayroon siyang pagsunod sa kautosan na sukatan ng banal na buhay. Hindi niya lang tinatanggap, kundi tinitingnan niya rin yung utos ng Diyos bilang batayan niya ng kanyang paglakad sa pananampalatayang Kristiyano. Note yung verse 31. Sabi niya daw, pinagtitibay natin ang batas. Pinagtitibay, ang salitang yan ay nangangahulugang itinitindig. Itinatayo sa halip na bumuwal yung batas, nang dahil sa biyaya, lalo mo makikita ang batas sapagkat ngayon nakatayo na, nakatindig na yung batas na yan ng Diyos. Kaya ang kabanalan ay karugtong sa
sa pagsunod sa mga kautusan ng mga batas ng Diyos. Gusto mo maging banal? Sundin mo yung kautusan ng Diyos. Hindi nakabase yan sa level ng pagiging Kristiyano mo, kung ilang taon ka na, kung ano yung ministeryo yung pinanghahawakan mo, kung gaano kaganda yung nararamdaman mo ngayon, hindi yan doon nakabase. Sa mga ganyang klaseng pamantayan. So anong ibig sabihin ng maging banal? Yan ang siguro iniisip natin. May mga nag-aakala na sila ay banal sapagkat tuminiwala sila sa lipunan. O di kaya ay napukulong sila sa kumbento, para sa kanila yan ang kabanalan. At kung yan yung iniisip natin, nagkakamali tayo. Hindi yan yung mensahe ng Ebanghelyo para maging banal ka. Ang kabanalan ay pagsunod sa batas ng Diyos kung saan ka tinawag sa mundo. Ang pamantayan ng kabanalan ng may isang pananampalataya ay kung paano siya tumutupad sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Kristiyano. Marami sa ilan dito ay estudyante. Kung tinawag kang estudyante, kung nasa pag-aaral ka, huwag mong ihiwalay yan sa iyong pagiging pinawalang sala. Kristiyano ka. Kahit saan ka pumunta, sa eskwelahan, sa trabaho, mananampalataya ka, huwag mong ihiwalay yun. Ipakita mo roon na ikaw ay pinawalang sala. Pinawalang sala. Kung tunay kang Kristiyano, sinusunod mo ba yung kautusan ng Diyos doon sa iyong pagiging estudyante? O sa iyong pagiging professional? O kahit nasa bahay ka lang? Sinusunod mo ba yung mga kautusan na ito bilang isang taong pinawalang sala sa biyaya ng Diyos? Ito ang isang paraan para ng pagpapakilala sa mundo na ikaw ay pagkasunod ng Panginoong Kristo, na ikaw ay sumusunod sa isang napawalang sala. Ito ang gagawing sukatan. Sabi ni Juan sa kanyang sulat sa unang Juan 2:3, nakakatiyak akong tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ulitin ko, nakakatiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Marami handang magsabi na handa akong patunayan na malapit ako sa Diyos sapagkat kaya akong sumigaw ng malakas at pumalakpak tuwing ako ay nagpupuri sa harapan ng Diyos. So inaangkin nila yan. Handa silang sabihin niya na malapit ako sa Diyos dahil malakas akong pumalakpak. Malakas akong sumigaw ng hallelujah, amen. Parang yan yung batayan na ikaw ay malapit sa Diyos. Pero pag binansin natin yung talata kung sa doon sa unang 1, doon sa sabi niyo, ang sino mga nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Hindi sinabi doon na kung sino mga nagsasabing siya ay sa Diyos, sumigaw siya ng malakas at pumalakpak ng malakas. Hindi yun. Ang linaw ng talata. Narito yung isang turo ng salita ng Diyos. Matapos mong tingnan si Jesucristo na iyong Panginoon tagapagligtas, ang kasunod siya ay makikita mong ungaran o isang modelo. Sa kanya kasusunod, siya yung magiging ehemplo ng mga Kristiyano sa bagong tipan. Siya yung susundan mo. At ano ba yung ginagawa niya? Tinutupad niya yung kalooban ng Ama. Sinusunod niya yung kalooban ng Ama at hindi niya sinabi na pumunta siya rito para wasakin ang kautusan. Ang sabi niya, pumunta siya rito para tupadin, gawin yung kautusan na yan. Kaya hindi pinaglalaban ang biyaya at ang batas ng Diyos. Meron akong pinsan na nakulong ng 5 taon na hindi naman talaga siya nagkasala kasi magkasama kami nung gabing yun na mangyari yung insidente ng pamamaril sa kapuldapan sa lugar namin sa Mindoro. At may nakita akong ilustrasyon dito, paglaya niya, magiging kapiran niya, pwedeng pinanugutan ko na yung kaso na yan, yung batas na yan, nakulong ako dahil dyan, pwede ka nang sawayin. Pwede niya bang sabihin ganon? Hindi. Paglabas niya sa kulungan, hindi mababago yung batas. Yun pa din yung batas. At kung totoong may nangyari sa kanya sa kulungan, nagka-epekto, yung kanyang pagkakulong, mas magiging maingat siyang gumawa sa bagay na inaakala niya na pwede niyang gawin. Ganyan ang mangyayari sa atin nung tayo ay napawalang sala. Tinitingnan natin ngayon yung batas sa pamamagitan ni Kristo at siya yung ating huwaran sa paglalakad sa pananampalataya. So ito yung hamon sa ating bilang mga Kristiyano. Ibatay mo yung pagsunod mo sa pagpapawalang sala sa iyo. Ibatay mo ang pagsunod mo sa pagpapawalang sala sa iyo. Ngayon, ang tanong mo ay, pag sumusunod ka sa Diyos, saan ba nakabatay? Ano ba yung nagiging basihan mo pag sumusunod ka sa Diyos? Inuulit natin na hindi uubra yung damdamin.
Inulit natin na hindi ukubra yung mga sarili nating kaisipan o yung mga sarili nating pamantayan dahil nagbigay ang Diyos ng mga pamantayan kung paano ka susunod sa Kanya. Dito mo ipatay yung pagsunod mo kung paano ka pinawalang sala ng Diyos. Tingnan mo si Kristo bilang isang ehemplo ng paglakad sa kalooban ng Ama. So, sumusunod ka hindi para ikaw ay maligtas o makuha yung merito para sa iyong sarili. Kaya ka sumusunod sapagkat pinawalang sala ka na. Hindi ka sumusunod para mapawalang sala o para tanggapin ka ng Diyos. Bakit natin ito pinaulit-ulit? Bakit ang mga nakaraang pangangaral natin ay ipinakita natin yung ibang implikasyon? Na pwede natin panghawakan mga false na damdamin na pwede nating panghawakan. Kasi ipinapakita dito ni Apostol Pablo, maaaring maging iba yung pag-iisip natin pagka hindi natin nakita yung katuroang balanse na kung saan pinapakita niya na yung pananampalataya at yung batas, hindi yan magkalaban. Magkaibigan yan, magkasama yan, magkapatid yan. Hindi yan nagtatalo. Hindi yan parang manok na pinagsasabong. Na ayoko ng batas, gusto ko yung biyaya lang ng Diyos. No, ayoko ng biyaya, gusto ko sa batas. Hindi magkasama yan. Hindi natin pwedeng itanggi yung isa't isa. Dapat pareho natin tanggapin yan nang may kagalakan sa ating mga puso. At yan yung mabuting balita na isang makasalanan ay maaaring mapawalang sala. At kung hindi mo pa alam yan ngayong araw na ito, maaari kang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Kung meron tayong mga bisita rito, mga nakaupo dyan sa upuan na wala ka pang kaalaman patungkol sa pagpapawalang sala ng Diyos, ito yun. Ito yung sinasabi niya Apostol Pablo, lumapit ka sa Kanya, tingnan mo si Kristo, manampalataya ka sa Kanya, huwag kang umasa sa sarili mong merito, sa sarili mong kakayahan, para tanggapin ka ng Diyos. Lahat yan ay basura. Nabanggit natin nakaraan sa Romans chapter 3, na yung mga bagay na yan ay baluktot. Lahat ng tuwid na tingin natin para sa tanggapin tayo ng Diyos, sinasabi ng salita niya, walang matuwid. So, ibig sabihin, lahat ng inaakala nating paraan para tanggapin tayo ng Diyos, lahat yun baluktot. Kasi ang matuwid, walang iba kundi yung salita niya. Yung kanyang mga kautusan. Kilalanin mo siya na natagapagligtas, nariyan yung pagpapawalang sala. Yun yung panawagan ng Ebanghelyo sa isang taong wala pa sa Panginoong Jesucristo. Ngunit kung ikaw ay isang Kristiyano na, pinawalang sala na, ang mangyayari sa'yo, magnanais kang sumunod. Magkakaroon ka ng kaibang damdamin na sundin yung mabigat na dating utos na yan ng Diyos, magiging magaang sa'yo yun. Ito yung lalasapin mo. Magiging katulad dapat ang isang Kristiyano ni David, na nandun yung puso niya sa mga kautosan ng Diyos. Doon siya nagninilay. At dahil sa binagong saloobin na yan ng Diyos, ikaw ay pinawalang sala, magkakaroon ka ng kagalakan sa kanyang pagsunod sa mga utos ng Diyos. At yan yung pinatutuhanan niya Apostol Juan sa unang 1:5-3. Sabi niya doon, sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang linaw, sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang tanong ko rito ay, kung ikaw ay nag-aangkin na nagmamahal ka sa Diyos, ang pangalawang tanong, sinusunod mo ba yung kanyang mga utos? Isa rin itong hamon na usisahin natin yung ating mga sarili tungkol sa mga bagay na yan. Kapag tayo ay nakasusuway sa utos ng Diyos, kung mayroong tuntunay kang pinawalang sala, magiging kabigatan sa iyo ang pagsuway sa kautosan na yan ng Diyos. Hindi yan kagalakan sa isang tunay na pinawalang sala na pagka nagkasala ka sa Diyos, tuwang-tuwa ka pa. Hindi, kabigatan yan sa isang mananampalataya na nakasuway ka sa mga kautosan na yan ng Diyos. Hindi natin sinasabing perpekto o sakdal ang pagsunod, ngunit kapag nakasuway ka, nagiging kabigatan yan sa iyo. Hindi magiging perpekto yung pagsunod natin. Pero yung pagsuway natin, hindi nangangahulugan na magiging magagala ka pa kapag tayo ay sumuway. Nagiging kabigatan yan sa isang tunay na nag-aangking pinawalang sala ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay nagkakasalang walang pakundangan, maliwala lang sa iyo yun, isasahin mo maigi kung ikaw ay tunay na pinawalang sala ng Diyos. Baka nakikigaya lang tayo sa iba.
na nakikipangalang Kristiyano lang tayo, pero wala talaga tayong totoong pagtingin sa mga utos na yun ng Diyos. Nakakalungkot itong ganitong klase ng pagpapanggap na magsasabing na taga-angking Kristiyano pero wala siyang puso sa pagsunod sa salita ng Diyos. O sisahin natin yung ating mga sarili. Sapagkat kung pinawalang sala ka, ang utusan ng Diyos ay hindi kabigatan. Ang magiging kabigatan sa iyo ay ang kasalanan. Yan yung magiging kabigatan sa atin. Kaya nga, ibabalik tayo. Pag nagkakasala tayo, ibabalik tayo dun sa ating tagapagligtas. Unang Juan 2:1, mga mahal kong mga anak, isinusulat ko ang mga ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit, sabi ni Paul, ngunit, kung magkasala ang sino man, mayroon tayong tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na matuwid. Ibabalik tayo doon. Doon tayo babalik. Hindi tayo magmumugmok. Hindi tayo magtatago. Hindi tayo ihiwalay sa kaparaanan ng mga biyaya na yan ng Diyos. Hindi mo itatago yung sarili mo. Huwag kang humiwalay sa kung saan inidisenyo ng Diyos ang isang mananampalataya. Lumapit ka doon sa iglesia. Kung ikaw isang tunay na Kristiyano, dito ka lumapit. Kung nanguhulog ka sa kasalanan, sila yung lalapitan mo. Sila yung tatakbuhan mo. Hindi ka tatakbo palayo sa likod ng mga mananampalataya. Lalapit ka sa kanila. Tandaan natin na walang isang Kristiyano nagsusulo para lang magtagumpay siya sa kanyang kasalanan. Walang ganun. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, walang isang Kristiyano individual ang nagtagumpay sa paglaban sa kasalanan ng nag-iisa. Meron ba nag-angkin yan? Kahit sa anumang relihiyon, walang nag-angkin yan. Isang individual na naging matagumpay sa kanyang pamumuhay Kristiyano. Nakakagulat pag mayroong nag-angkin yan. Na hindi na siya hindi niya kailangan ng maraming mga lupon o samahan ng mga mananampalataya. Sa panghamon, sa pag-usisa sa iyong sarili, may galak ka ba sa pagsunod sa Diyos? O ito ba'y kabigatan sa iyo kaysa kaganahan? Kung nagkakasala ka, nararamdaman mo ba yung kabigatan? Meron bang pagsisisi sa ginagawa mong kasalanan? At seryoso kung sasabihin sa iyo ngayong umaga na huwag mong laruin yung paghingi ng pagpapatawad ng Diyos para lang bumalik ka sa walang pakundangan ng pagiging makasalanan o pagkakasala. Huwag natin paglaruan. Huwag nating laruin. Kung humingi tayo ng tawad sa Diyos, seryosohin natin yan. Huwag nating parang gawing tsubibo yung pagpapatawad ng Diyos. Seryoso ang Diyos at pinawalang sala ka. Maging seryoso ka sa paghingi mo ng tawad sa Kanya. Totoong tayo nagkakasala at lumalapit tayo sa Diyos para sa pagpapatawad. Totoo yan. Nung seryosohin mo yung bigat ng kasalanan. Tanong ko yan, ano ba yung alam mong utos ng Diyos na mag-aanga lang sa'yo na suwayin? Meron ba? Baka may usapin dito na kung ikaw ay Kristiyano, ngunit hanggang ngayon hindi ka sumusunod sa pinakaunang utos sa isang Kristiyano, ang sumunod sa Panginoong Jesucristo, magpabautismo, magpabilang sa isang iglesia o maging kaanim ng iglesia, paano mong sasabihin gusto mong sumunod sa iba kung ayaw mong sundin yung pinakauna? Sasabihin mong sumusunod ka sa Diyos, ito yung mga paunahing utos sa mga Kristiyano. Sumunod ka kay Kristo. Magpabautismo ka. Magpabilang ka sa isang lokal na iglesia. Tapos sasabihin mo, sumusunod ka sa Diyos. Ito yung mga paunahing utos sa Kristiyano. Hindi mo masusunod lahat yan kung wala na iglesia. Kung hiwalay ka sa iglesia, malabo. Malabong masunod mo yung mga batas na yan ng Diyos. Anong kasalanan yung madali mong magawa o yung madali mong nagagawa at hindi mo sinisipag na palunin o daigin ang kasalanan na yan? Bumalik ka doon sa panahon na ito ay pinawalang sala. Bumalik ka doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, sa riwalo mo. Balikan mo yung magandang biyaya na yan ng Diyos na kung saan pinawalang sala ka. Seryosohin mo yung paglapit kay Kristo. Huwag mong gayahin yung iba, hindi ka nagkikupalisahan sa iba. Hindi ka sumusunod kay Kristo para tingnan ng iba na maging popular ka, maging kilala ka, hindi. Sumunod ka kay Kristo dahil yun yung utos niya. Yun yung nararapat, matuwid, banal at nararapat ng kanyang mga utos. Meron bang pwersang nagtuturo sa iyo na maaaring bumabalo pa sa iyo, baka may mga natuturuan ka na dahil ligtas ka na, okay lang magkasala ka. Okay lang naman buhay sa pagkakasala.
So baka merong ganitong klaseng katuruan pa tayong iniingatan. Hinaw ng salita ng Diyos, pinawalang sala sa biyaya. At pagkatapos niya, titingnan mo yung batas niya bilang kagalakan. At yung susundin mo, hindi lisensya ang pagpawalang sala ng Diyos para mamuhay ka muli sa kasalanan. So, maaaring mayroon tayong natutunan. Mayroong mga Kristiyanong may kakayahang talagang magtagumpay sa kasalanan at magkakaroon sila ng karanasang kayang-kaya nilang sumunod sa kautusan. Maaaring may ganyan at magandang ehemplo yan. Alam niyo bang mayroong isang libro sa kasaysayan sa Christian literature na isinulat ni J.C. Ryle na pinamagatang Holiness noong 1877 at sa pinakabago nitong edisyon, ang nag-forward nito ay si J.R. Packer. Sinabi niya dun sa forward niya na ito ang aklat na sumagip sa akin sa maling turo tungkol sa kabanalan. Ito ang aklat na sumagip sa akin sa maling turo tungkol sa kabanalan. Nabasa niyo na ba yung Holiness ni J.C. Ryle? Sobrang itutuwid dito yung mga kaisipan at pagtingin natin sa kabanalan ng Diyos. Hindi natin sinasabi, hindi natin kailangan yung Biblia. Pero malaking tulong yung sulat na ito ni J.C. Ryle upang mas lalong maiangat. Makita natin yung kabanalan ng Diyos at bilang mga Kristiyano, ano yung magiging tugon natin. Kung ganitong alipin tayo ng mga maling pananaw patungkol sa kabanalan ng Diyos, malaking tulong yung aklat nito. At yan yung hamon sa atin ngayong umaga. Paghamon yan sa atin, kung umahawak pa kayo sa napakagandang katuruan na ang pagpapawalang sala ay sa pananampalataya lamang, huwag natin tapusin doon. Ang tumanggap ng pagpapawalang sala sa pananampalataya lamang ay magpapakabanal ng buhay sapagkat itinayo niya ang kautusan ng Diyos. Lalakad sa rito sa kautusan ng Diyos. Nilagay ito ng reformers sa ganitong magandang pagkakasalin. We are justified by faith alone, but not of faith that is not alone. Ibig sabihin tayo pinawalang sala sa pananampalataya lamang, ngunit hindi pananampalatayang walang kasama. May kasama siya. May pananampalataya lamang ang paraan ng pagtanggap, ngunit ang tumanggap sa ginawa ng Diyos sa Jesucristo, siya'y pinawalang sala, makikita niya ngayon ang kautusan sa bagong liwanag. Kaya natin tinitingnan yung kautusan na yan ng Diyos, na ito yung sinusunod ni Jesucristo, ito yung kabanalan ng Diyos. Anong magagawa mo na isang pinawalang sala kung di ang sumunod sa kautusan sa aking isip, sa aking buong pagkatao, sa aking mga gawa. Walang gawa na batayan ng pagpapawalang sala, ngunit ang pinawalang sala, magpapakabanal siya. Ganyan yung makikita natin sa teksto natin ngayong umaga. Ipinakita dito ni Apostol Pablo ang isang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalatayang iwalay sa anumang kautusan o mabubuting gawa, lalakad siya. Meron siyang mga panibagong pagtingin sa kautusan ng Diyos, nagiging mataas lalo. Lalong nagiging dakila ang kanyang pagsamba sa Diyos, nagiging mas malalim yung kanyang paghanga sa kabanalan ng Diyos, mas lumalago yung pagsamba niya tuwing araw ng pagsamba. Hindi yung tuwing linggo, pagod na pagod tayo para sumamba sa Diyos. Hindi yung tuwing linggo, parang bigat na bigat, parang burden sa atin yung pagsamba. Tingnan natin mabuti, balikan natin mabuti yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Sariwain natin, yung panahon na tayo ay pinawalang sala. Sariwain natin, hindi natin gawa yun. Gawa yun ni Kristo. Tinanggap natin ang malaya, ng libre, ng walang bayad. Pagsumikapan natin, seryosohin natin. Kung nahuhulog tayo sa kasalanan, seryosohin natin, huwag nating laruin yung paghingi ng tawad sa Diyos. Hindi natin pwedeng laruin ang kabanalan ng Diyos. At sa kabanalan na yan, titingnan na sa ating mga mananampalataya, mga Kristiyano, ito yung sukatan ng paglakad natin sa pananampalataya. Huwag natin tingnan yung nangyayari sa iba. Huwag natin sukatin yung pagsunod natin sa pananampalataya sa paraan tinitingnan natin ng iba. Ay, siya ay ganito, ay siya ay ganito, ako naman ay ganito. Hindi. Ang lakaring Kristiyano, sama-sama niyang lalakaran ng mga mananampalataya, inahamon niya yung bawat isa para sundin yung kautusan na yan ni Kristo, kautusan na yan ng Diyos. Meron tayong ehemplo, meron tayong huwaran, sapat yun, totoo yun. Ang dapat lang natin gawin, seryosohin natin yung ganyang klaseng pagsunod.
Magkaroon tayo ng kabigatan sa panahon na tayo ay gumagawa ng kasalanan. Maging mabigat sa atin yan, ngunit maging kagalangan sa atin pag sinusunod natin yung mga kautusan na yan ng Diyos. Salamat sa salita niya dahil ipinakita niya rito na kahit na anong kaliliitang detalye ng gawang mabuti natin, hindi yun makakaabot para tanggapin tayo ng Diyos. Salamat sa mga biyayang pagpapawalang sala na yan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi yan kayang tawaran ng kahit anumang halaga, anumang kakayahan, anumang popularidad, hindi kayang pantayan ang kabanalan na yan. At salamat dahil meron tayong isang perpektong modelo na pwede nating sundan, pwede nating gayahin sa panahon ng paglakad bilang Kristiyano, bilang sa Diyos. Manalangin tayo. Maraming Diyos, salamat dahil patuloy sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo, mga panahon na kung saan hindi kami seryoso sa pagsunod sa mga salita mo. Ito, yung pinapamukha mo sa amin na magkaroon kami ng kaseryosohan dito. Yung pinapakita mo sa amin na wala kaming dapat ipagmalaki. Hindi namin dapat iharap sa iyo yung mga gawa namin dahil hindi yan tatanggapin. Ngunit salamat dahil sa pagpapawalang sala mula sa Panginoon Jesucristo. Ibinigyan mo kami ng bagong damdamin. Makita namin dito yung magandang ginawa mo. At yung mga kautusan na yan sa amin ay kagalangan upang sundin, hindi kabigatan ito. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng kagalakan, sundin, kagalakan na mahalin, unawain ang mga salita mo ito, Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang dalangin namin, ang unawangan namin, ang mga magagandang katangian na mula sa iyong mga salita. Salamat o Diyos dahil binibigyan mo kami ng panahon na kung saan nakikita namin ang pagsunod sa iyo ay isang kagalakan. Ang pagsunod sa iyo ay isang kagaangan sa aming mga puso. Kaya salamat Panginoon dahil ang Panginoong Kristo ay masasabi namin isang perpektong halimbawa na pwede namin nasundan sa paglakad namin bilang isang iglesia. At sa mga tao po na wala pa sa inyo, sa pananampalataya sa Panginoong Kristo, ang dalangin namin, lumapit sila sa inyo, lumapit sila sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo upang maging katanggap-tanggap din sila sa inyong harapan. Dalangin namin, tumawag kayo ng mga taong wala pa sa Panginoong Kristo sa mga mensahe na nasa pulpito na ginagamit upang patuloy na magligtas po ang mga pangangaral na ito. Gamitin niyo ito bilang kaparaanan ng pagligtas sa mga wala pa sa inyo. Luwalhatiin po kayo, maging malalim nawa ang aming pagsamba sa buong maghapon ito sa pangalan ng Panginoon.